Saan mang panig ng mundo, may Pilipino. Dito sa Amerika, napakaraming Pilipino. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW mula po sa Washington DC dito sa Estados Unidos ng Amerika. Ako po si Susan K. para sa Inquirer.net. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Naglilingkod ang mga opisyal ng pamahalaan saan man sa mundo. At syempre, nariyan po ang ating mga Philippine embassies, ang ating Philippine consulate, kung saan itinatalaga ng pamahalaan ang mga opisyal ng gobyerno upang pangalagaan ang ating mga kababayan saan man sila naroroon. Mula po dito sa Philippine Embassy sa Washington DC, sa Estados Unidos ng Amerika, makakakwentuhan po ng inyong Bantay OCW program ang ama ng ating mga kababayan dito po sa Amerika. Siya po ang ambassador ng Philippine Embassy natin, Ambassador Jose Manuel Romualdez. Ambassador, welcome po sa ating Bantay OCW program, sir. Maraming salamat sa invitation ninyo. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak na ako'y bisita ninyo ngayon. Of course. Opo. Pero syempre, kukumustahin ko kayo. Kumusta muna si okay Ambassador? Well, mabuti naman. Ito, maraming trabaho, pero okay lang dahil basta nakakagawa tayo ng mabuti para sa ating bayan at sa ating mga OFWs. That's always been something that is rewarding and very productive for us. Opo, and unang-una, kukumustahin ko ang diplomatic ties ng bansang Amerika at ng Pilipinas. Kumusta na po ito? Well, ang ating diplomatic relations dito sa Amerika ay talagang, sa tingin ko, it's probably at its best right now. Dahil marami nangyari na in the past 2 to 3 years, especially yung naging presidente na si President Marcos, dahil nag-iba yung ihip ng hangin nga at marami tayong mga problema dyan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. At the same time, yung ating relasyon dito ay nagkaroon ng parang hyperdrive nga, ika nga nila, dahil maganda yung usapan dito, especially yung nagbisita dito si President Marcos, at na-strengthen yung ating defense strategy at defense ties. No? Pero ang pinaka-importante sa lahat yung economic ties natin. Yan ang talagang importante sa presidente at sa ating bayan, na yung economic prosperity ay bibigyan tayo ng security rin. So yan ang nangyari ngayon. Dahil sa relasyon natin dito sa Amerika, maraming mga ibang bayan na sumasama sa atin at gusto mag-invest sa atin. Yan ang pinakamagandang balita para sa atin lahat. Dahil ang Amerika ang pinakamalaking partner natin sa negosyo, hindi po ba? Well, absolutely. At saka hindi lang yan. Alam mo, marami tayong mga negosyante na tingin nila yung mga teknolohiya dito sa Amerika, yan ang makakatulong rin sa atin dahil dyan tayo papunta eh. So, yan ang pinakamagandang nangyari sa ating relasyon dito, na tinutulungan tayo ng Amerika at saka ibang bayan rin. No? Alam natin na meron tayong trilateral meeting dito last April. Opo. With President Marcos at saka Prime Minister Kishida at saka President Biden. Yan, while it is partly defense ang ating pinag-usapan, ekonomiya rin ang pinag-usapan natin, ang economic ties. So, lalaki ulit yung ating economic trade between the Philippines, Japan, and the US. And I mentioned China dahil gusto sana natin magkaroon ng continuous yung ating trade sa China, pero nagkakaroon nga tayo ng problema ngayon at hopefully, dadating ang araw na yan mariresolba natin dahil importante rin yung China as an economy. How do you endeavor to resolve sensitive matters? Yan, pag may mga ganyang conflict, if there are any, between America and the Philippines at iba pang mga bansa. Well, dito, ang trabaho natin dito ay to continue to interact with many of the members of Congress na importante rin sa atin yan. The U.S. Congress, of course, is the one that funds many of the requirements for our modernization program, for instance. Of course, sa White House, dyan, marami tayong mga meetings na lagi or interaction with the White House dahil that is the executive branch where we have very good relations, of course. At the same time, nagko-coordinate tayo sa kanila kung ano yung mga importante sa atin, no? And then, of course, ang Pentagon, which is the defense establishment, that is where we have also a lot of interaction in terms of our defense strategy.
But overall, ang importante again for all of us is our relationship with the United States is important on all levels of society, including the people to people. Diyan marami tayong interaction with the Filipino-American community all over the United States. Kaya meron tayong 7 consulates from Guam all the way to New York, Chicago, Houston, at iba pa. Kayo po ang alter ego ng President of the Republic at syempre bilang Ambassador, Ambassador Romualdez, how do you maintain a balanced relationship between the US and the Philippines to think that nandiyan pa rin yung inyong pagpapalakas, strengthening the Philippine economy, and at the same time, safeguarding the interests of overseas Filipinos, especially our overseas Filipino workers? Well, importante sa atin na meron tayong magandang relasyon sa host country natin. So, I'm very pleased and very lucky that we have that kind of relationship right now. Kaya pag meron problema yung ating mga kababayan dito sa Amerika, medyo madali sa atin nakakatawag tayo sa tamang mga otoridad dito sa Amerika para tulungan yung mga ating mga kababayan. At the same time, maganda yung ating image dito eh. Alam mo, pag pumupunta ako sa mga ibang state dito, nakikita mo talagang well appreciated ang mga Filipinos dito eh. Filipino-American community. In fact, meron nga tayo dyan sa US Congress. Noon, meron tayong mga issues na pinag-uusapan na medyo seryoso. Pero at the end of the day, pagka sa ending ng aming usapan, lagi na lang sinasabi nila itong mga congressman or senator, alam mo, we're very proud of the Filipino-American community in my region or in my district because they're very, very well respected at gusto sila ng mga Amerikano talaga. So, I'm very proud to be their ambassador dito. Kaya ating mga Filipino-American community dito sa Amerika, professionals at all kinds of levels of society here are well respected. Nakakatuwa pong marinig yun, hindi po ba? Oh, yes, Lalo definitely. kayo yung kinikilalang tatay, ama. Well, talagang nakakataas nga ng balahibo yan. Dahil talagang, pag naririnig mo yan, talagang very proud ka. Pati yung mga chefs dito, yung mga pagkain natin nagugustuhan ng Amerikano. Alam nila lahat yung adobo, alam nila yung lumpia, yung pansit natin, lahat yan. Kaya natutuwa ako and alam natin na yung executive chef dyan sa White House, Pilipina, di ba? Si Comerford, Cristeta Comerford, well known. At marami pang ibang mga professionals, siyempre, during the pandemic, yung ating mga mga nurses at saka mga caregivers, yan ang laking tulong sa mga komunidad nila dito sa Amerika at talagang very well appreciated tayo. Kumustahin ko, Ambassador, yung aftermath ng pandemic? Mas marami po bang mga trabaho ang kinailangan noon? And kung ano mga trabaho yan? Actually, ang Amerika ay talagang nangangailangan ng kanilang mga nurses at saka mga caregivers nga dahil it's also an aging population. Pero of course, we're also concerned dahil siyempre kailangan din natin sila, no? So, ang ginagawa natin, gumagawa tayo we're trying to find ways and means na we will be able to get some funding for us to be able to train new nurses na maiiwan sa Pilipinas muna ng mga at least mga 2, 3, 4 na taon bago sila pumunta sa Amerika o sa ibang bansa. That's important for us also na hindi rin natin sila titigilin na siyempre kung greener pasture, ika nga, di ba? Yun importante sa kanila. So, okay lang yun. Pero sana magsilbi rin sila sa Pilipinas. Kasi iba po dito sa Amerika may option, di po ba, na pwedeng dalhin yung kanilang mga kapamilya. So, ang nangyayari talagang hanggang bandang huli, nagiging citizen sila. Yes, definitely. Hindi natin mapipigil yan. Talagang, as I said, greener pastures yan. Alam ko, mga ibang bansa, kagaya ng UK at saka Canada ngayon, talagang ang demand for Filipina nurses is so high na talagang they're actually luring them to go there. Pero maganda naman relation natin sa kanila. Parang sinasabi natin, sandali muna, wag naman lahat. Dahil kailangan rin ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Mukhang nakafocus din ang Amerika dyan sa family reunification, di po ba? Well, to a certain extent, yes, of course. So,
Kaya pribilehiyo din naman kasi ng ating mga medical workers na madala yung kanilang kapamilya dito. And nakakatuwa pong marinig yan dahil talagang kinikilala yung galing ng ating mga kababayan dito sa Amerika. Absolutely. May mga bagong patrabaho bukod po sa medical field na nagbubukas na oportunidad sa ating mga Pilipino ngayon, Ambassador? Actually, sa totoo lang, yung technology, yan, dyan, marami tayong mga kababataan na talagang magagaling na dyan sa technology. Kaya ang worry ko naman, baka naman lahat sila pumunta naman dito at mawala rin sa atin dahil kailangan rin natin sila. No? So, it's a balancing act. Pero there's a demand now for a lot of these types of professionals to come to the United States. So, I think there's a program that they're doing right now. At saka marami rin mga teachers, kailangan rin nila ng mga guru dito sa Amerika. So, lahat yan, the demand is so high, pero because, again, sa relation natin sa Amerika, parang ang number one na pinipili nila lagi yung Pilipino Oo nga. Bakit nga po? Ano ba meron ng Pilipino? Ano po sa palagay ninyo yung kanilang mga qualities na Well, hinahabol ng mga employers? Ang number one talaga, alam nilang hardworking ang mga Pilipino. Sipag. Masipag, at saka hindi lang yun talagang madaling nakikisama, hindi na maraming complaint, maraming ano, at saka magagaan ang mga tao dito. As I always said, Filipinos, we're a good race. Mababait tayong tao Kaya nga minsan, people take advantage of us. There are countries that take advantage of our patience. Pero hopefully naman, wag naman tayong ganunin masyado dahil nakakasilbi naman tayo sa mundo. At maging si Ambassador Romualdez, bilib na bilib sa ating mga kababayan. Dahil saan nga naman sa mundo kinikilala ang galing ng Pilipino. Sa kabila ng galing ng Pilipino, mayroon din namang mangilan-ngilan na nagiging problema ang ating mga kababayan. Sa kabila po ng magandang pagkilala, pagtingin sa mga Pilipino, may mga mangilan-ngilan din po na nabalitaan namin na humaharap sa ibang mga kaso katulad ng may mukhang actively nanunood ng mga video, ano po itong mga online na pornography na yan. Ano pong tingin nyo rito? Ito ba'y seryosong problema na dapat talagang i-address ninyo ngayon, Ambassador? Oh yes, definitely. We have been working with the Department of Homeland Security tungkol dyan. At very serious problem ito dahil ang talagang tinatarget nila yung mga bayan na siyempre marami diyan na naghihirap ng mga pamilya na minsan yung mga nanay mismo ang they allow their children to be used for child pornography on video, no? So we're working closely with them at saka with our authorities. In fact, kausap nga namin si Senator Risa Hontiveros, who's very much into that one. At sinabi niya na she's really looking into finding ways to be able to change some of our laws para it's easy for us to catch them. Kasi meron tayong law na kailangan live na mahuhuli, hindi pwede yung tape lang mahirap naman hulihin yung gano'n. Ano? So there are many things that we can do to help the authorities, not only here in the United States. Because this is where the market is. Binibidyo nila yung ating mga bata, child pornography, at dito, nagbabayad dito. Malaki ang market dito. So, we're working very closely with the Department of Homeland Security and hopefully we'll be able to minimize or cut down completely this type of activity. So ito po'y hindi lamang inosenteng panunood. Hindi. Pag sinabi, ano ko lang yan, pastime lang yan Hindi. Talagang ano ito, negosyo yan ang ginagawa nila Tsaka hindi lang tayo. I understand Thailand is also another victim of this type of activities na is very worrisome dahil dumadami. So we're really very concerned about that. At ating mga attaché dito, they're working with the authorities to find ways and means to be able to trace them and to be able to catch them. And it's a crime. It's a big business crime that is now it's expanding rapidly. At may pagkakulong po yan dito sa Amerika. Definitely. Pag nahuli sila, talagang may jail sentence yan. But more importantly, yung exploitation nila sa Pilipinas. Kasi binabayaran nila Kaunting bayad lang, kawawa naman Kaya that's also another thing that we have to try to work with our social
welfare program na kailangan tulungan natin itong mga pamilya na naghihirap para hindi nila i-allow yung kanilang mga anak to be exploited that way. O ayan, mahigpit ang paalala ni Ambassador Romualdez sa ating mga kababayan, sa ating mga seafarers, hindi po kayo makakalusot. May pagkakulong ang paglabag sa panunood ng online child sexual exploitation. May conscious effort din ba itong ating mga kababayan na matuto, alamin yung mga batas dito sa Amerika at nang hindi sila napapatrobol? And kayo naman po dito sa Philippine Embassy, up to what extent na pwede ninyong matulungan din sila pagdating sa legal assistance na pwede ninyong ma-provide sa kanila? Well, we do our best to try to... Number one, you have to be legally here. Kasi pag hindi ka naka-legal dito sa Amerika, mahihirapan ka talaga. So we always tell them to just follow the rules and follow the laws of the United States at hindi kayo mahihirapan. Alam mo, pag mag-TNT ka dito, lalo na ngayon, because nagko-coordinate na yung mga immigration, at yung customs, yung homeland security, lahat yan, mas madali ka na ngayon mahuli sa ganyan. So we always advise them, kung medyo overstaying ka na, mabuti nang umuwi ka para hindi ka... Kasi pag mahuli ka dito, hindi ka na makakabalik eh. It's like you're burning your bridges forever. So that's one area that we have to always advise them. Now, of course, those who are involved in any kind of crime activity, just like in the Philippines, talaga yan. Hindi namin matutulungan kung talagang you've been involved in some major crime like murder or kidnapping or child abuse or whatever that kind of activity. Kasi hindi naman po yun mga job-related eh. Hindi nga, O, di po ba? Yun Hindi ay talaga. mga sariling kagustuhan na Definitely. lamang nila. Of course. Unnecessary. Yes, absolutely. Tapos sasabihin, hindi kami tinulungan ng embassy. Wala tayong magagawa. Tutulungan namin yung mga kailangan ng tulong talaga na Yes. unjustly being charged for something that they probably did not even do. And ganun ba, Sir, kahalaga na matutunan nila, dapat alamin nila ang mga batas doon sa bansang tinitirahan at pinagtatrabahuhan ng ating mga kababayan? Definitely. Kaya tayo mayroong programa sa Pilipinas, di ba? They have to go through some seminar or training bago sila they go to being deployed abroad. So, importante yan na alam nila kung ano yung mga hindi pwede. Lalo na dyan sa Middle East. Maraming mga traditions dyan na kailangan nila alam na hindi nila pwedeng gawin. Di ba? Opo, Especially yung mga Muslim countries that are very strict when it comes to laws regarding, let's say, liquor or even going around the, ano ba yun? Meron pa silang mga laws dyan that if you're a female, you cannot go around at a certain time or something like that. So these are things that you just have to know dahil those are the laws of those countries. That's right. Ngayon po ay nakafocus sa Asia ang pagkuha ng maraming mga workers. Siyempre, paborable dyan palagi ang mga Pilipino. Nakikita niyo po ba yung trend na pwede na mabawasan ang pagpasok ng Pilipino sa Amerika dahil sa mas maraming pangangailangan sa iba pang mga bansa? Well, it's a possibility. Pero alam mo, US kasi talagang yan ang the choice of many Filipinos. Kaya nga, ang relasyon natin sa Amerika is very important dahil maski anong gawin ng mga ibang bansa na ayaw nilang dito tayo, nakapaling, ang mga Pilipino talaga yun ang kanilang hope and dream na makapunta sila sa Amerika. So, dito lagi ang choice nila kung gustong puntahan. So, kaya it's important that we have good relations. We have good relations with this country, not only because they're our major ally, but because many of our Filipinos would like to come here as tourists. They have a lot of everybody has a relative here or a friend. Diba? We have 4.3 million Filipino Americans now living in the United States. We have so many of them who want to go to the Philippines to visit also. Marami tayong mga young Filipinos that were born here na they don't know anything about the Philippines. Yan ang mga inimbita natin pumunta sa Pilipinas para magbisita. Marami nga sa kanila, pagpunta nila doon, ayaw na umalis. Oo nga. Gusto nila doon, mas masarap na ang buhay doon. Opo. May mga bago po bang programa na nakalaan para sa ating mga kababayan dito sa Amerika, Ambassador Romualdez, na gusto ninyong ipaalam sa kanila? Yung 2024 at least, bago. Well, we have, for the embassy, we have what we call the VIP program, which is the very important Pinoy
program which we organize every year in all the states all over the United States, encouraging especially young ones. We have the VIP Senior and the VIP Junior. Yung VIP Senior, yun ang mga balikbayan. Sila balik ng balik sa Pilipinas. Pero yung mga VIP Junior, yun ang aming gusto talagang i-target. Dahil yan ang magsasalita at magsasabi sa mga ibang mga tao dito sa Amerika na magbisita sila sa Pilipinas para tumaas yung ating tourism. So that's one program that we are into right now, no. Of course, the other programs that we have are yung ating mga business forums dahil we're trying to lure more investments coming to the Philippines. Marami talagang interesado. Meron mga American companies na nag-ooperate sa Pilipinas, gusto nila mag-expand dahil sa relasyon natin ngayon sa Amerika. That's a very good sign na there'll be more jobs that will be created dahil mag-expand sila doon. So lahat yan ginagawa natin dito para to promote this type of activity between the Philippines and the United States. So dalawang bagay po ang tinutumbok ng tanggapan ng ating Philippine Embassy pala, Ambassador, yung turismo at saka yung mga negosyo. Negosyo. And of course, our diplomatic relations. Those are important in our defense ties with the United States. These are the things that we continue to interact with many people here in the United States. If you want to share something pa, Ambassador, na hindi ko po naitanong, nasa inyo po ang pagkakataon. Well, thank you very much. First of all, maraming salamat for inviting me to your program. At I just want to address our OFWs and all of those that are watching that let's continue to keep our image. Dahil maganda talagang image ng Pilipino sa buong mundo. Talagang tayo ay very much appreciated. Marami nagsasabi sa akin lagi, ang Pilipino ay one of the best, in fact, if not the best. And that's what makes all of us proud to be a Filipino. So maraming salamat. Thank you very much po, Ambassador. Thank you very much. Mga kaibigan, sumayin niyo po si Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang ama, ang tatay ng ating mga kababayan dito po sa Amerika, mula po dito sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, patuloy na nangangalaga sa ating mga kababayan saan man kayo naroroon. Maraming salamat kay Ambassador Jose Manuel Romualdez mula po sa ating Philippine Embassy dito sa Washington, D.C. At syempre, ibinahagi niya sa atin ang magagandang balita mula po dito sa Amerika. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. para sa Inquirer.net.